Ay naku, masakit. Hindi ko akalain na ganito kadali ang drill sa daycare. Napaka-simple. 1,000 bawat bata. Ang gantimpala na ito. Kukunin ko na ito. Agarang abiso. Pumasok na ang mga salarin sa paaralan. Mangyaring agad na isara ang mga pinto at bintana. Maghintay ng tulong. Ulitin. Mangyaring agad na isara ang mga pinto at bintana. Maghintay ng tulong. Pupunta ako. Ako ang Diyos ng mga pulis. Paano napunta sa katawan ng 5 taong gulang? May masamang tao na papasok sa paaralan. Kailangan nating tandaan na huwag kumain ng candy mula sa mga estranghero. Huwag magbukas ng pinto sa mga estranghero. Bakit ang bilis ng progreso ng pagsasanay na ito? Binabati kita, host, sa pagsisimula. Sistema ng Diyos ng pulis. Kailangan lang ng host na hulihin ang mga kriminal para makakuha ng gantimpala. Sistema ng Diyos ng pulis. Ang galing. Sa buhay na ito, gusto kong. Hindi tama. Sistema. Ako ay 5 taong gulang na bata. Paano ako mahuhuli ng mga kriminal? Naipost na ang gantimpala. Kuya may balbas, Kuya Kalbo. Mangyaring magpatuloy, host. Ibinigay na ang bagong starter pack. Isang set ng Pasifir ng bayani. Anong Pasifir? Anong Pasifir? Sistemang ito, ikaw ay isang scammer. Anong magagawa ng bagay na ito? Kung nagugutom, sumipsip ng kaunti. Paggamit ng Pasifir ng malaking bayani, kailangan lang itong isubo sa bibig. At maaari mo ng masterin. At gamitin ang maraming martial arts. Bata pa lang, binibigay na ni Tio ang candy sa'yo. Tulungan mo si Tio magbukas ng pinto. Buksan mo ng maayos, ha? Pasensya na, masyadong maingay ang sinabi ko kanina. Aba, may dumating na sandok ng buhawi. Subukan ko itong suso. Magagamit ba ito? Sama ka na sa akin, bata, halika na. Kuya. Huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita. Talagang maganda itong Pasifir. Wumenki. Dalhin mo ang lahat ng mga bata. Umalis ka dito. Iwanan mo ito sa akin, sumunod kayo sa akin. Magtago tayo mula sa masasamang tao. Gising na. Kuya. Kuya Shenfan, lumabas ka na agad. Kuya Shenfan. Kuya Shenfan. Batang ito. Hindi ka tumakbo. Talagang nagpakasangkot ka sa sarili mong bitag. Bakit parang nakakatakot ang batang ito? Medyo nakakabahala. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Tingnan mo kung paano kita ayusin ngayon. Tito, nandito lang ako. Hindi mo talaga mahuli. Sobrang hina mo naman. Bata ka pa. Naghahanap ng kamatayan. Tito. Hina. Mag-practice ka pa. Kung hindi lang para sa, bago dumating ang pulis. Nakuha ko na ang gantimpala sa sistema. Ayoko nang maghintay pa ng ganito katagal. Binabati kita, may-ari. Matagumpay mong naaresto ang 2 human trafficker. Nakuha mo ang top class na kasanayan sa pagmamaneho. Sining na parang Diyos sa pagmamaneho. Pinapayagan mo ang 5 taong gulang na bata na magmaneho. Ano bang ibig sabihin ng sistema? Nakatukoy na hindi nasisiyahan ang host. Malapit nang bawiin ang gantimpala. Huwag, sistema. Nagbibiro lang ako sa'yo. Shenfan, kuya. Ang ganda mo kanina. Ang ganda mo, ang ganda mo. Mga bata. Bakit nandito kayong lahat sa labas? Nasaan ang mga masamang tao? Tito, nalagpasan na namin ang mga masamang tao. Ang tapang mo, bata. Ngunit huwag kang magsinungaling. Alam ko, hindi kayo naniniwala.
Ginoong pulis. Sila ang nahuli ni Kuya Shenfan. Nakita namin lahat. Kapitan. Talaga bang ito ay isang 5 taong gulang na bata? Maliit na kaibigan, ikaw ay isang maliit na bayani. Malaking nagawa. Huwag magalit. Mag-relax tayong lahat. Huwag magmadali. Tingnan mo. Ang dami ng tao. Mas mabuting dumaan sa likod. Walang unlock na function ang sistemang ito. Marami rin. Sobrang galing sa pagmamaneho. Talaga bang magagamit ito? Bawas. Nabiktima ako. Hindi ito ang orihinal na may-ari kaya ganito. Sobrang bilis naman. Mukhang medyo tanga itong bata. Mahihirapan kang ibenta niyan sa oras na yun. Baka masira pa. Ipapadala para manghingi ng tulong. Salot. Ginamot ninyo ang maraming pamilya. Bakit ka nagmamadali? Itatago ko muna ito ng 2 araw. Kapag nagsawa na ako, saka na ako aalis. Uminom ka, bata. Kapag natapos mo, isasama kita sa nanay mo. Nako, bukas ang takip ng bote. Siguradong may gamot sa loob. Kapag nainom mo na, tapos na ang lahat. Uminom ka, bata, sumunod ka. Tita. Wala akong lakas, hindi ko maikilos. Buka mo ang bibig mo. Tita, pakainin kita. Sandali lang, tita. Pupunta na ba tayo ngayon? Hindi ako pupunta sa bahay ng lolo ko. Kukunin mo ba ang kapatid kong babae? May kapatid ka bang babae? Nasaan siya? Nasa Xiawa Village sa Lee Family Town. Sa lugar na ito sa malalayong bayan. Tiyak na wala pang surveillance. Kumuha ng 2 bata. Tiyak na walang makakahanap. Ang batang ito ay may buy one take one. Huwag nang uminom. Masama sa ngipin ang labis na pag-inom. Auntie, dadalhin kita para sunduin ang ate mo. Gusto mong mang-akit, di ba? Sandali, susubukan mo rin ang pakiramdam. Nang maakit. Sige, tara na. Narito na tayo, tiya. Ito ang bahay ng lolo ko. Ito ang baryo na ito. Ang tiyahin ng orihinal na may-ari ay nag-imbestiga dito noon. At pinahirapan ng buong nayon. Naging walang kabuluhan ang kaso. Ngayon, lahat kayo ay aking hulihin. Kukunin ko na ang kapatid kong babae. Ito ang inumin na paborito ng lolo ko. Kukunin ko ito para sa kanya. Pinadala ako ni Piaoje. Ikaw, isang batang bata. Kilalang kilala mo si Piaoje. Huwag nang magpaligoy-ligoy o hindi. Nasaan ang tao? Nasa labas. Medyo mainit ang ulo ng tao. Unang hakbang, gamitin muna ang gamot para mapaginhawa. Tita, lubos na nagpapasalamat ang lolo ko sa'yo. Gusto ka pa niyang pumasok. Uminom ka muna ng tubig, magpahinga. Tara na, alalay. Nasaan ang bata? Dito, walang tao talaga. Niloloko mo ako. Ikaw, maliit na batang ulupong. Naglakas loob kang lokohin ako. Ang masamang gawa ay nagdadala ng kapahamakan. Ito ang nararapat sa iyo. Salamat, maliit na kapatid. Matagal na ang lumipas. Siguradong nababaliw na ang tiyahin mo. Kailangan nang bumalik agad. Itong sasakyan, tamang-tama para subukan. Ang pambihirang kakayahan sa pagmamaneho na ibinigay ng sistema.
Sobrang saya. Talagang hindi basta-basta ang pambihirang kakayahan sa pagmamaneho na ito. Ang mga liko ng bundok na ito ay kayang-kaya kong daanan ng maayos. Kung sumali ito sa kompetisyon, sobrang laki ng premyo na makukuha. Yung cellphone ng babae kanina. Pang, anong ginagawa mo? Nasaan ka na? Mga kapatid, naghihintay na sila sa dati nilang lugar. Yung yellow-haired uncle kanina ba? Oh, busy si Ate Ping ngayon. Hindi siya makasagot ng tawag. Sige, sabihin mo na lang. Okay, sabihin mo kay Ate Ping. Navigate mo papunta sa parking lot na ito. Mabilis, sumama ka na dito. Narinig mo ba? Oh, sinabi ni Ate Ping na narinig niya. Pupunta na kami. Nababalisa ako na hindi kayo makita. Sadyang nagpakita pa kayo. Anong kalokohan ang ginagawa ni Ate Ping? Bakit hindi pa siya dumarating? Wala namang masamang nangyari, di ba? Huwag kang magbiro. Ito. Sister Ping, ang gaga mo. Gusto mong tumama sa amin. Batang ito. Akala ko sino yun. Yun pala ikaw, bata. Ninakaw mo yung sasakyan at pinatakbo. Nasaan si Sister Ping? At Ping. Sabi niya masyadong maingay sa lungsod. Sinamahan ko siya. Pumunta siya sa malalayong bundok para magpahinga. Bakit? Gusto niyo rin bang samahan siya? Bata ka, naghahanap ka ng gulo. Naghahanap pa ng gulo, di ba? Magpraktis ka ng mas marami sa pagluluto. Kung ayaw mong matalo, huwag maglaro. Ihang up. Ihang up. On ang speakerphone. Alam mo kung ano ang dapat sabihin. Alam ko. Ate Ping, anong ginagawa niyo? Paparating na ang buyer. Malapit na siya dumating. Medyo may konting traffic sa daan. Bilisan mo, huwag mong sayangin ang oras. Nasaan ang pinagtataguan niyo? Sasabihin ko, sasabihin ko. Nasa squatter area sa hilaga ng syudad. May basement sa likod ng bakuran. Ayos na ito. Hello, police officer. May dalawa dito. Hindi. Tatlong tumatakas na kriminal. Dali, hulihin niyo sila. Saan na ba napunta si Fan? Sana hindi ako ang may kasalanan. Hindi siya naalagaan ng mabuti. Hello. Ano ang nahanap? Nahuli rin ang tatlong mga suspect. Matagumpay na nahuli ng host ang tatlong kriminal. Gantimpala, walang armas na nahuli. 100% tumpak na paghahagis. Card ng kasanayan isang beses. Harapin ang baril ng walang dalang sandata. 100% na pagtapon. Muli na namang dalawang mahuhusay na kasanayan. Sayang, magagamit lang minsan. Hindi pa rin sapat kahit isang beses lang. Sasabihin ko man ang kahit ano. Para sa inyo, mga walang puso na mga human trafficker. Tita, hindi ko mahanap si Mama. Sobrang dilim, natatakot ako. Maaari mo ba akong tulungan? Anong magandang araw ngayon? May bata pang kusang dumating. Pumasok ka na. Tita, tutulungan kita hanapin si Mama. Pasok. Walang makontak kahit isa. Maliit na maniningil. Bakit ka umiiyak? Tita. Anong kailangan? Tita.
Malakas ang epekto ng gamot mo. Hindi kayang tiisin ng mga bata iyon. Di ba? Eh. Ganyan ang kapalaran ninyo. Kaya ba ninyo? Depende na yan sa swerte ninyo. Kuya, tara na. Puno ng pulis ang lugar ng pagkikita. Siguradong nahuli na sina Ate Ping. Shit, isang grupo ng mga inutil. Sabihin mo sa hipag mo. Mag-empake na. Bilisan mo, dalhin mo na ang mga gamit. Oy, paano nakalabas ang batang ito? Anong kalokohan ito? Buhayin mo siya at bigyan ng 2 dosis ng pampatulog. Bata ka, may dalang sira-sirang bakal. Akala mo ba si Sun Wukong ka? Bumalik ka na sa loob. Kung hindi ka makikinig, bibigyan kita ng iniksyon. Yo, akala ko may kakayahan ka. Sino ang tinatakot mo gamit ang batong yan? CJ, ihagis mo yan dito. Hindi mo ako mapapatay. Ngayon, ipapain ko sa'yo lahat ng batong yan. Sistema ay gumagamit ng 100% na tumpak na paghagis na card. Gamitin ang activation card. 100% siguradong tatama ang host sa pagkakataong ito. Shit! Bakit ka nakatayo dyan? Sumugod ka na. Bata, papatayin kita. Ang paa ko. Bata, hindi kita palalampasin ngayon. Putang ina, pwede bang lumipat ng lugar? CJ, sasakyan ko ang gusto mo. Huwag kang gagalaw, bata. Kung gagalaw ka pa, gagawin kong may mga butas ka. Ayun, tama na. Bumalik ka na sa dati mong pwesto. Baka, maaari pang iwanan kita ng isang buhay. Ito ay pana at crossbow. Hindi ka ba natatakot? Pwede bang bilisan mo? Nagmamadali ako. Shit! Ano bang klaseng bagay ka? Maliit na kuneho. Patayin kita. Hawak kamay sa palaso. Hindi ka tao. Ang puwit ko. Sandali lang, bata. Mayaman ang tito. Para sa iyo lahat ito. Para mong mabili ang buong buhay mo ng candy at laruan. Pakawalan mo na si Tio, okay lang ba? Ay, ang pumatay ay labag sa batas. Magkakaso ka ng kulungan. Ako'y bata lang. Hindi naman ako bobo. Ito ay tinatawag na legal na depensa. Shen Fan. Shen Fan. Tia. Bakit kayo nandito? Ikaw, batang ito. Bakit ka palaging nasa mga delikadong lugar? Alam mo ba na natatakot ako para sa'yo? Ano nang gagawin ko kung may mangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako. Naipagtanggol ko pa ang kuta ng mga masasamang loob. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Masaya ako na okay ka lang. Kapitan, lahat ng mga masasamang loob sa loob, lahat sila ay nawalan ng malay. Tingnan mo, hindi ba't wala akong sinabing kalokohan? Bakit sila nawalan ng malay? Pansamantalang pagtatasa, anbao. Sila ay nawalan ng malay dahil sa pagkakasangkot ng matigas na bagay. Kapitan, sa basement, nakatagpo rin ng 3 sanggol sa basement, at maraming pampamanhid. Diyos ko, sila'y mga demonyo. Uncle, yung mga pampamanhid. Nailagay ko na sa katawan ng mga masamang tao. Walang masama sa mga kapatid. Shen Fan. Uy, anong ginagawa mo? Anbao, hindi ito panaginip. Shen Fan, alam mo ba? Ito ang matagal ng problema ng pulisya. Tito, kung makakatulong ka, mabuti na lang. Sa huli, lahat tayo ay may responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan. Mabait na bata. Ibalik ang mga taong ito. Kumapit sa interogasyon. Sistemang pagsusuri. Nakatukoy ng host. Independenteng tanggalin ang mga krimen sa lungsod.
Gantimpala, pambihirang kakayahan sa pagbukas ng kandado. 100% tumpak na paghagis ng card. Isa na namang tumpak na card ng pagtapon. Pero itong paraan ng pagbubukas ng kandado, hindi ka na naman ba nagsusulat ng hula ng sistema? Tingnan mo ang batang pamangkin mo. Huwag naman. Huwag naman. Ang hiling ko lang ay maging ligtas siya. Huwag na huwag siyang pumasok sa trabahong ito. Uwi na tayo pa uwi. Fan, sabihin mo ang totoo kay tita. Talagang ikaw ang nagpasuka sa kanila. Tita, kung nagsinungaling ako sa'yo. Sumpa ko sa langit. Ay. Huwag kang magsalita ng basta-basta. May nakalagay na 200,000 na pabuya sa taas. Kung talagang ikaw ang may kagagawan sa mga taong ito. Hindi ka ba yayaman, bata? Hehe. Hehe. Fan. Ay. Tingnan mo ang hitsura mo, parang pera lang ang iniisip. Ang gantimpalang ito. Kailangang maghintay hanggang ngayong gabi, matapos ang pag-apruba. Ngayon, magpahinga ka ng mabuti. Huwag ka nang maglakad-lakad sa susunod. Naintindihan mo? 5 taong gulang, 200,000. Napatay ang isang grupo ng mga kriminal. Sa tulong ng teknik na ito sa panggagaya at sistema ng pulis, diretso na ang pag-akyat mo sa landas ng pulis na parang Diyos. Tulong. Pakawalan mo ako. Umengki, nahuli ang tatay mo dahil sa korupsyon. Dadalhin ka namin sa ibang bansa. Bola-bola ka. Siyempre, hindi kayo mga tao na ipinadala ng tatay ko. Bitawan mo ako, ikaw na masamang tao. Maliit na kuneho. Nangahas kang kagatin ako, hulihin siya. Hulihin siya. Bitawan mo ako. Masamang tao, tulungan niyo ako. Tulong. Sige na. Umaga pa lang may mga tao nang nagdadala ng mga bata. Ito na ba ang tinatawag na madaling maabdak? Anong ginagawa mo? Tita, narinig ko na gusto niyong pumunta sa ibang bansa. Gusto ko rin pumunta. Pwedeng isama mo ako. CJ, lahat ng lugar may batang pasaway, ikaw pa. Saan malamig, doon ka matutulog. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Hindi pwede. Siya ang paboritong kaklase ko noong kindergarten. Na babae. Kung saan siya pupunta, pupuntahan ko rin. Oy. Hanap buhay nyo, hanapin nyo. Nandito na sila. Halika, sakay na. Sakay na kayo. Tito at tita, pakawalan nyo na siya agad. Hirap na siyang huminga. Baka masakal siya. Maliit na kuneho. Maging maayos ka, huwag magulo. Ay, punitin mo na siya. Anong akala mo, makakalipad ka sa sasakyan? Sige na. Shenfan, ikaw ang tanga. Sila ay mga masamang tao. Sila ay mga tao na nagbebenta ng tao. Bakit hindi ka tumatakbo? Walang anuman, nandito ako. Kahit saan man. Kahit sa bundok ng talim o dagat ng apoy. Nandito ako para sa iyo. Ha. Bata. Makinig ka sa payo ng tito mo. Sa murang edad, huwag kang matutong maging alipin ng pag-ibig. Mahirap ang kalagayan sa hinaharap. Maging tapat ka. Umupo ka. Maliit na alipin ng pag-ibig. Dito ka lang at mag-enjoy. Kayo na lang ang magkasama. Ano na ang gagawin natin? Baka mapatay tayo. O kaya iibenta tayo sa ibang bansa. Ano nang nangyari? Huwag kang gumalaw dito. Lalabas ako para tumingin.
Hoy, tao. Huwag kang mag-alala, nandito na ang tao. Gusto mo bang makita? Sige, ipapakita ko sa iyo. Narito, ipapakita ko sa iyo. Halika. Tingnan mo. Ito ang panganay na anak na babae ni Ginoong Gu. Magtiwala ka, maayos ang trabaho ni Ate May. Me. Kuya tao. Tama nga, may malaking isda sa likod. Sa kabutihang palad, nakapasok tayo. Kuya tao. Hindi ba siya ang assistant ng tatay ko? Ngayon ay naiintindihan ko na. Siguradong nais ni Kuya Tao na palitan ng iyong tatay bilang presidente. Kaya nga binuhat ka ng mga tao na yun. Paano naman? Sabi ng tatay ko, si Tao ay ang pinakamagaling niyang kaibigan. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo pa rin naiintindihan. Yung mga malalaking tao, paikot-ikot lang sila. Kung hindi ako nagkakamali, unang hahanapin nila si tatay mo para humingi ng malaking pera. Para sirain ang ebidensya. Siguradong ibebenta ka kay Manang May. Ayokong maibenta. Walang problema, nandito ako. Siguradong walang magiging problema. Yuan. Bakit nandito ang batang ito? Anong nangyari sa batang ito? Kumain ka na. Maging isang busog na patay na tao. Huwag mong sisihin kami kung hindi ka namin alagaan doon. Tito, gusto ko pang kumain. Ang batang ito ay talagang mahilig kumain. Ay naku. Itong maliit na tanga, para makakuha ng pagkain para sa kanyang maliit na diyosa. Wala nang pakialam sa buhay. Ha ha ha. Talagang karapat dapat sa tawag na mamatay sa dulo ng kutsilyo. Talagang maingat. Kailangan ng ibang paraan. Kailangan munang ayusin ang mga baril nila. Maghanda. Kailangan nating tawagan ang ating sponsor. Tama na. CJ. Umupo ka. Bata. May talento ka. Pero mas mabuti kung magiging tapat ka sa akin. Kunin mo. Hindi tapat. Maniwala ka bang papatayin kita? Ginoong Gu, tingnan mo kung sino ito. Kanino ang napaka-cute na anak na babae na ito? Sistema. Gumamit ng 100% na throwing card. Tingnan mong mabuti at agad na magpadala ng pera. Huwag ka nang mag-atubiling magbayad. Baka masira ko ang magandang mukha ng anak mo. Ang baril ko. Gagawin kitang 3. Ano ka ba? Tumigil ka. Huwag kang gagalaw, gumalaw ka pa. Pinatay ko siya. Sabi ko, tita. Ako ay isang 5 taong gulang na bata. Anong 5 taong gulang na bata? Huwag ka nang maglokolo. Kahit 5 taong gulang na bata, kayang saktan siya ng ganito. Siyempre, hindi ako kikilos kahit isang hakbang. Bitawan mo siya. Akala mo ba bobo ako? Naniniwala sa mga kalokohan ng batang yan. Bakit ka tumatawa? Siyempre tumatawa ako. Natakot ka sa isang 5 taong bata ng ganito. Auntie. Hawak mo ang kutsilyo. Kailangan mo itong hawakan ng maayos. Kung hindi, ang iyong buhay ay wala ng halaga. Hindi ba't gusto mo? Ang batang ito, kung gagalaw ka pa, maniwala ka, sasaktan ko siya ngayon din. Siyempre, hindi ako gagalaw. Kahit isang hakbang. Pero hindi ko kayang pigilan ang iba.
Iba, mga maliit na kuneho. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Saan pa ba ang iba dito? Papatayin kita. Nakuha ng sistema ang dalawang kriminal. Nag-i-upgrade ang sistema. Sandali lang po. Kahit na nag-i-upgrade pa ang sistema, mukhang magiging maganda pa ang mga susunod. Marami pang magagandang bagay. Dremy, ang tapang mo talaga. Malaking tulong ka talaga. Menki, huwag kang umiyak. Ayos na, Menki. Tingnan mo, ang mga masamang tao. Ay natalo na natin. Nagpadala na si Ginoong Gu ng pera. Pumunta na rin ang mga pulis sa inyo. Agad ninyong ayusin ang bata. Lumapit at magkita. Linisin ng maayos. Ito ay gustong magtaksil. Ikaw ang Mijay. Huwag mong isipin na sa paggamit ng voice changer. Hindi ko maririnig. Litao, naglakas loob kang magtaksil sa taksil. Sa akin na lang. Si Tao ay may voice changer pa. Nga. Sino ang makakapag-isip na ang makakagawa sa mga tauhan niya ay isang 5 taong gulang na bata? Sasama lang ako sa'yo. At me. Ang mga tao na ipinadala mo, hindi man lang makayanan ang isang 5 taong gulang. Sa susunod, magpadala ka ng mas maayos na tao. Ayos, ayos. Magaling. Ipapaalam ko sa iyo ang mangyayari sa iyo kapag ininsulto mo ako. Pansin sa lahat ng grupo. Sobrang delikado ang mga salarin. At may hostage na mga bata. Unahin ang kaligtasan ng mga hostage. Kumilos. Huminto. Walang gagalaw lahat. Bakit ikaw na naman, batang ito? Walang magagawa, sino ba naman ang mag-aakala na ako'y ipinanganak na may ganitong kapalaran? Huwag mag-alala, nahihilo lang ako. Maaari na akong dalhin. Kayang-kaya ni Shen Fan na lutasin ito ng walang armas. Kahit na may dalang kutsilyo. Gusto na kitang gawing guro. Hindi lang sila para sa may baril pa. Anong baril? Nasaan na ang anbao na baril? Mahalagang bagay ito. Naitapon ko ito gamit ang bato. Nasa labas na ito. Kailangan nating subukang hanapin ito. Kilala na kita, bata ka. Na-absent na ako 2 beses sa 2 araw. At saka, naibalik pa kita. Siguro, hindi ko na muling makikita ang ganitong kalokohang bagay. Baka hindi na talaga. Kaya ba? Pwede na akong tumanggap ng bonus. Talagang maliit na mahilig sa pera, ah. Tara, tatay, dadalhin na kita ngayon. Kayo ay pumunta sa pagtanggap ng gantimpala. Ngayon tayo ay nagtipon dito. Upang parangalan ang isang 5 taong gulang na maliit na bayani. Si Shen Fan. Siya lamang ang nagwasak sa 2 kriminal na grupo na nagdudulot ng panganib sa lipunan. Para dito, nagpa siya ang nakatataas na bigyan si Shen Fan ng 200,000 yuan na cash. Wow! Wow, ang daming pera. Akin lahat to. Anbao, ikaw na maliit na mahilig sa pera. Hindi lang yan. Dahil kay Shen Fan, batang ilhe, na nagpakita ng natatanging pagganap, nagpa siya ang mga nakatataas na bigyan siya ng medalya ng 3 antas at makakatanggap ng pambansang benepisyo. Tara na, Fan. Uwi na tayo sa tita. Gagawan ka ng tita ng adobong baboy. Sandali lang, Tito Chen. May isa pa akong napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Anong kailangan ng bata? Pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Ngayon, umuwi ka na. Kasama si tita at magpahinga ng mabuti. Tungkol ito sa mga iyon. Tungkol sa mga tao na nagdadala ng mga tao. Tara, pumasok tayo at pag-usapan ito. Itong si Litao ay isang tiyak na target. Madaling hulihin siya. Pero si Mijay ay isang leader ng mga tao na nagdadala ng mga tao na kumakalat sa ilang mga lungsod. Napakamaingat ng kanyang mga kilos si Anbao. Hanggang ngayon ay wala pang naiwan na bakas. Kahit kaunti. Napakahirap nito. Kung mahuhuli ko siya, dapat ay bigyan ako ng sistema ng malaking gantimpala. Tiyo, maaari kong ilabas siya. Noong una, nakipag-usap ako kay Ate May. Sa telepono. Inakala niyang ako ay tauhan ni Litao. Maaari nating gamitin ang maling pagkaunawang ito para magplano.
At ilabas siya. Matalas ang isip mo sa ganitong ideya. Talagang isang breakthrough. Kapag may progreso sa kaso, ipapaalam ko sa iyo, Anbao. Ngunit ngayon din, Anbao. Agad na umuwi kasama ang tiyahin mo, Anbao. Gawin ang mga bagay na dapat gawin ng mga bata. Ang mga madidilim na bagay na ito. Iwan mo na sa mga tito. Shen Fan, kuya. Hindi dapat magkausap ang lalaki at babae. Bakit hindi ka pa umuwi? Shen Fan, dumating ang tatay ko. Sabi niya, niligtas mo ako. Ito ay napakalaking kabutihan. Kailangan kitang imbitahan. Kumain ng pinakamagandang pagkain. Shen Fan, batang kaibigan. Salamat sa iyo talaga. Salamat sa iyo. Kung wala ka, si Menki. Hindi ko kayang isipin. May 1,000,000 yuan sa card na ito. Ang password ay 6 na 8. Ito ang pamilya Wu. Salamat sa iyo. Sobrang mahalaga ito, Ginoong Wu. Isa pa siyang bata, hindi siya pwedeng tumanggap. Chiyo Wu. Si Menki ay kaibigan ko. Ito ay nararapat sa akin. Kailangan mong tanggapin ito. Sayang yung 30 milyon. Noong panahon na yun, sobrang gusto kong iligtas ang anak ko. Naipadala ko na ang pera. Sa mga taong yun, mga walang kwentang tao. Ngayon, baka hindi na nila maibabalik pa. Chiyo Wu. Maaaring yung pera. May paraan ako para makuha ito muli. Anong paraan meron ka? Sabihin mo na kay tito. Kailangan lang ng tito na makipagtulungan sa akin sa isang eksena. Pero, sabi ng tiyan ko, kailangan ito. Muna ng dagdag na enerhiya. Sige, kumain muna tayo. Mahalagang bagay ito. Kailangan nating hintayin ang ating maliit na bayani na makakain ng mabuti bago tayo mag-usap. Kailangan mahuli si Ate May bago dumating ang mga pulis para makuha ang gantimpala ng sistema. Kumpulan ng krimen sa pagitan ng mga lungsod. Anong gagawin natin? Naka-on na ang host, ang kriminal na radar, na maaaring makakita ng mga kriminal sa loob ng 300 metro. At markahan sila. Naka-activate na para sa host, ang dagdag na 20 taon sa buhay. Ang kriminal na radar. May paraan na tayo. Chiu Chen. Magandang balita. Si Litao ay nasa ilalim ng aking lihim na kontrol. Ang bilis naman, pero tiyo. Pwede bang pakawalan siya? Ano, pakawalan siya? Dahil gayon si May ay naniniwala na si Litao ang nambibiktima. Siguradong maghihiganti siya. Binabantayan namin siya. Basta't magpadala si May ng tao. Madali naming matutunton ang pinagmulan niya. Sige, sundin mo ang sinabi mo. Agad akong mag-aasikaso ng tao. 24 oras na pagmamanman kay Litao. Sa lahat ng aspeto. Gusto ni Litao na umakyat. Sa aking ulo. Ayos lang iyon. Tingnan natin. Babala ng sistema. Nakatagpo ng paligid. Asesinong napakadelikado. Mag-ingat ang host sa pagharap. Dumating ng tama. Para hindi na ako maghanap pa sa lahat ng lugar. Lola, hindi ko na mahanap si nanay. Matutulungan mo ba ako? Mabait na bata. Lola, may problema ka ba ngayon? Hanapin mo ang nanay mo. Lola, pero nag-iisa lang ako. Talagang natatakot ako. Sige na, sige na. Nandyan lang ang bahay ni Lola. Dadalhin kita para gumamit ng telepono. Para tawagan ang nanay mo. Lola. Bakit ang sira-sira ng bahay niyo? Pwede na bang tumawag ngayon? Tawag. Dumating na ang munting bata. Kailangan niyang sundin ang mga patakaran ni Lola. Tapos, maliit na kuneho. 7 hakbang na palaka. Tunay na pangalan niya ay Liu Sanmei. Nagsimula na siyang gumamit noon pa man ng paraan para mangakit ng mga bata at iligal na ibenta. Matindi ang kanyang mga hakbang, hindi nagpapatawad. Tama ba ako, Lola Liu? Alam na masyadong marami ang batang ito. Ngayon, hindi na kita pwedeng palampasin. Malakas ang katawan, maraming karanasan. Pero hindi pwedeng lumapit ng malapit. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mapigilan ang kanyang galaw. Bigyan ka ni Lola ng leksyon.
Ay naku. Ikaw na batang iyan. Putulin kita. Ay naku. Ay naku, ay naku. Sino ka ba talaga? Sino ang nagpadala sa'yo? Nagbigay ng alerto na huli na ang kriminal. Nakakuha ng isang bote ng truth serum. Truth serum. Akala ko pa nga ay. Papasok si Tito Chen para sa interogasyon. Mukhang kaya ko na ito. Ako na lang. Ikaw, maliit na kuneho. Anong dala mong pang-spray kay Lola? Lola. Huwag kang magalit muna. Ito ang para sa iyo. Regalo bilang paghingi ng tawad. Lola, pwede mo bang sabihin sa akin? Nasaan si May? Bata, huwag mong asahan na makuha mo siya. Sa palengke sa pabukirin sa timog ng lungsod. Lola, pinapayagan kitang magkasala para makabawi. Para sa iyong pamilya. Nag-ipon ka ng kabutihan. Tingnan mo na lang. Nasiyahan ka ba sa regalo? Ikaw. Ah. Babala ng sistema. Nakatukoy ng maraming mga kriminal. Agad na lumayo. Saan ba ito, pamilihan? Malinaw na ito ay base ni Atmi. 5. Nabigo, nag-activate ang pagkakaroon ng kabuuang panghihikayat. Batang ito, paano mo nahanap ito? Tara, Tito, dadalhin kita sa isang magandang lugar. Ayaw ko. Nandito pa ang kapatid ko na babae. May kapatid ka pang babae. Saan? Nandyan lang malapit. Bilisan mo, dalhin mo si Tito para hanapin ang kapatid mo. Hoy, hindi pa siya dumating. Malapit na. Dumating na. Nasaan ang kapatid mo? Kung maglakas loob kang manloko sa akin, gagawin ko. Tito. Sabi mo kanina. Kung manloko ka sa akin, ano ang gagawin ko? Anong kakaibang nilalang ka ba? Tito, magtatanong ako ng ilang tanong sa'yo. Kung hindi ka susunod, iwanan kita dito. Hey, Kuting. Sasabihin ko ang lahat. Nasaan si Atmi? Pangalawa, ilan na kayo ngayon? Nasa bayan lang si Ate May. Nasa pinakamalaking bahay. Tayo ay mga 30 katao siguro. Huling tanong. May baril ba kayo? Wala. Kami na mga tagasunod, hindi karapat-dapat. Si Ate May lang at ang ilang malalapit sa kanya ang may baril. Sila lang. Huwag niyo akong saktan. Pinipilit lang din ako. May sakit ang ina sa bahay. Talagang walang magawa. Nangangako ako. Hindi ako kailanman nagbenta ng bata. Sistema ng abiso. Kinilala ang target bilang isang sindikato ng mga tao, na mga kasabwat sa ilalim, na hindi direktang kasangkot sa pagbebenta ng mga tao. Ang swerte mo, Tio. Walang maduming bagay sa kamay mo. Nakaligtas ka sa kapahamakan. Salamat, batang lalaki, patawarin mo ako. Tio, may isa pa akong tanong sa'yo. Handa ka bang magkasala para lang makabawi? Ha? Bakit kayong maraming tao dito ng sabay-sabay? Hindi kami natatakot na maaresto ng pulis. Hindi ko sinasabi ito para magyabang. Kadalasan, nagkakahiwa-hiwalay kami. Pero sa pagkakataong ito, hindi namin inaasahan. Si May, kasama si Ashui, nang hutot sa mga tao. Nahuli ng pulis. Saktong panahon pa sa taunang. Ang paligsahan sa auction. Dumating ang mga dealer mula sa iba't ibang lugar. Kaya tinipon kami, para magpakitang gilas. Auction. At saktong nakamit namin ang pagkakataong ito. Na isang swerte mula sa langit. Nakuha na ako ng sistema bilang gantimpala. Natatandaan na ang plano. Natatandaan na. Makipagtulungan ng mabuti. Hintayin mong matapos ito. Ipapahayag ko ang iyong kontribusyon. Bonus at magandang pagtrato. Hindi mawawala sa iyo. Salamat, salamat.
Nandito ang malaking bahagi ng pulis sa daan. Walang pwedeng magplano ng masama. Hindi ako matapang, hindi talaga. Noon. Ayos, nagbukas ka na pala. Kailangan mong mag-imbita ngayong gabi. Mag-usap tayo ng maayos, mag-usap tayo ng maayos. Kuya, kailangan nating Saan mo ibebenta? Wala tayong pupuntahan. Maniwala ka sa akin bago mag-umaga. Makakalaya na tayo. Hoy, kailangan kong umihi. Hindi ko na kaya. Ang dami talagang problema ng batang kuneho. Yuan. Anak ng tapang, naghahanap ka ba ng gulo? Sabay-sabay tayong maglakad. Nakita mo ba yung ilaw doon? Nandun ang mga pulis. Sila ang magbabalik sa inyo sa bahay. At ikaw. Ako. Kailangan ko pang bumalik. Parusahan ang grupong ito ng mga masamang tao. Tawag na, mga tao. May malaking nangyari. Ate May, hindi maganda ang sitwasyon, Ate May. Lumayo ka, Ate May, ayaw makipagkita sa tao ngayon. May malaking nangyari, Ate May. Nawala ang lahat ng mga bata. Anong sinasabi mo, nawala ang lahat? Anong sinabi mo, nawala na lahat? Nagtakbuhan na lahat. Maraming kapatid ang biglang nawala ng walang dahilan. Siguradong magaling yan, Meije. Kailangan mong magdala ng baril para habulin siya. Magdala ka ng ilang tao at bilisan mo. Dapat buhay na buhay ang tao at patay ang bangkay. At ikaw, walang kwenta, sumama ka na rin. Ay, kung hindi mo mahuli ang tao, huwag ka nang bumalik. Mga inutil. Hindi man lang makakuha ng ilang mga bata. Bakit ka pa babalik? Hindi ka ba dapat umalis para manghuli? Bakit nandito ka, maliit na mahal? Bakit ka nandito? Ate, ikaw ba si May? Bunso, ang boses mo. Bakit parang pamilyar? Kakatapos lang nating mag-usap. Nakalimutan mo na ang boses ko. Talaga namang tao ka, nilitao. Hindi ako talaga tao, nilitao. Sadyang tumulong lang ako sa hindi makatarungang sitwasyon. Ikaw. Isang batang walang buhok na lumalabas. Tumutulong ka pa. Sabihin mo, anong kalokohan ang pinaplano ni Litao? Bakit ka pinadala, isang maliit na bagay na katulad mo? Huwag mo akong lokohin. Kung ayaw mong maniwala, ayos lang. Basta't nandito ako para hulihin ka. Yenwe, hulihin mo ako. Sa tingin mo, kaya mo. Nakita mo ba, maliit na bagay? Ito ay baril. Totoong baril. Basta maigalaw ang daliri ko, boom. Ang maliit mong ulo. Parang pakwan. Mapuputol at mapaghahati-hati. Ha ha ha. Sister May, hindi ka makakatakot sa akin. Yung taong yan, Ashwi, na. Yung alalay mo. Noong araw, may hawak din akong baril. Sa huli, siya rin ay nahiga sa ilalim ng aking baril. Paano mo nalaman, Ashwi? Sabi ko, Meijai. Sa buong pamilihan, usap-usapan ito. Kailangan mong maghiganti para kay Ishwi. Sino ang hindi nakakaalam? Ikaw ba yung araw na iyon na pinatay ni Ishwi? Nakagapos na tuta. Hindi ako tuta. Nakita mo ba? Sino ba talaga ang gago? Sino ang nagbenta sa kanya? Sino? Sabi ko na, ako ang humuli sa tao. Bakit hindi ka naniniwala?
Kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Huling pagkakataon na ito. Sino ba talaga ang nagsabi kay Ashley? Ay, Tita May. Kung talagang gusto mong malaman, mas maganda kung personal mong itanong sa kanya sa pulis. Sa tingin ko, mas mabuting ikaw mismo ang pumunta at magtanong. Bata, papatayin kita. At me, sinabi ko na. Hindi ako natatakot sa bagay na to. Bata, huwag kang magyabang. Darating na ang mga tauhan ko. Oh. Sige, tawagin mo. Abyaw, abyaw. Zigaw. Bakit ikaw? Ate May, ako ay kumakatawan sa pulisya ng Chijiang City upang formal na ipaalam sa iyo na ikaw ay inakusahan ng pag-organisa at pamumuno ng isang malaking krimen sa pagtangay ng mga bata na may kinalaman sa iba't ibang lalawigan. Ngayon, ayon sa batas, ikaw ay kumuha ng mga tao mo para sa pag-aresto. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo. Binabati kita, host. Matagumpay na nawasak ang sindikato ng human trafficking. Sistema ng gantimpala ng organisasyon, imbaka ng espasyo. 100 kubiko. Sistema ng espasyo, 100 kubiko. Ngayon, hindi ka na pwedeng magdala ng maraming magagandang bagay lagi. Ikaw na batang hamon. Anong lugar ito at naglakas loob kang pumasok? Alam mo ba kung ilang tao? Fan-fan. Fan-fan. Ninakaw mo ang takot ni Tia. May nangyaring hindi maganda. Paano ako magpapaliwanag sa mga magulang mo? Tia, naakit ako dito eh. Aksidente, aksidente. Hoy, batang ito, nagkukunwari ka pa. Sabi na nila, ikaw ang nagplano nito. Ikaw lang ang nagplano nito. Hindi ko ba gustong tulungan si Tito Chen na mas maaga ang paglutas ng kaso? Shen Fan, hindi ka na pwedeng mangyari ng ganyan. Nakarinig ka ba? Auntie, wala akong takot. Ayos lang ako. Nahuli ko na ang mga masamang tao. Shen Fan. Kailangan ko pa ring sabihin. Sobrang gulo na nangyari. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang nailigtas ang lahat ng bata. Nakatulong ka rin sa amin, mga pulis, na maiwasan ang malubhang pinsala. Ako ay kumakatawan sa aming mga kasamahan, salamat sa iyo. Kaya maaari na ba akong tumanggap ng premyo? Yuan, tapos na. Ikaw, bata. Ang isip mo, alam mo lang ang tungkol sa pagkuha ng premyo. Pero ikaw ang ating malaking bayani. Hindi ka mawawala ng gantimpala. Pero ngayong gabi, ginugol ko ang buong magdamag. Uwi na muna ako. Sige na. Sandali lang. Tito. Itong mga refrigerator. Para saan ito? Ito. Ito ang gamit pang bata. Ang ibig mong sabihin ay, kung sakaling may mamatay na bata sa daan, ilalagay niya dito. Ipagpapatuloy ang biyahe. Anong silbi ng kanilang pagkamatay? Mahalaga ang mga organo ng mga bata. Mabagsik. Xiaoyu. I seal ang lahat ng mga refrigerator na ito. Walang dapat tumagas. Siguraduhin ito, mga salot na tao. Dahil ibinigay ng langit. Ang sistemang ito ko. Sinasalita ko. Talagang ipapahuli ko kayong lahat. Sa batas. Fan-fan, tara na. Uwi na tayo. Sa mga nakaraang araw, may mga naglipa ng asasin na may mga patalim. Muling mga nagdadala ng baril. Sa tulong lang ng pansamantalang gantimpala ng sistema, at sa katawan kong parang 5 taong gulang, lalong nagiging mahirap na. Yung espasyo ng sistemang ito ay tama lang na gamitin bilang aking lihim na armorya sa paggalaw. Tama lang ang tatay ni Umengki at si Captain Chen. Binigyan ako ng bonus.
Hayaan mong tingnan kung ano ang bibilhin. Hindi pwede. Ang mga binili ngayon. Huwag ipaalam sa tiyahin. Kung hindi, tiyak na malalaman niya. Ano ang gagawin ko sa mga ito? Ek, yung drone na iyon. Maaari mo bang ibaba ito para makita ko? Hindi ito laruan. Kung masira ito, hindi mo kayang bayaran. Kaya, magkano ang kailangan mo? 2,000 piso. Ito ang pinakabago ng malaking V. Sapat na iyon para makabili ka ng isang bahay ng mga lollipop. Sige na. Huwag dito magulo. Umalis ka na. 2,000, di ba? Sige, bibilhin ko na. Batang-bata. Huwag ka nang magpatawa, ikaw pa. Ay naku. Kayo pala ang batang Ginoo. Tingnan mo ang gulo ng sitwasyong ito. Sandali lang, kukunin ko na ito para sa inyo. Ito ang aming tindahan. Ang pinakamahusay na modelo ng drone. Napakatagal ng baterya at malinaw ang tanawin. Mayroon pa bang ibang magagandang bagay sa tindahan ninyo? Dalhin ninyo ang lahat para makita ko. Ayos, ayos, ayos. Dito ka muna. Magsimula ka sa say room. Kukunin ko na ito para sa iyo. Maliit na Ginoo, hayaan mong dalhin ko ito pabalik. Hindi na, kaya ko na. Ano pa ang magandang bilhin pagkatapos nito? Ang katawan ng 5 taong gulang. Ang hirap talaga nitong ginawa ko. Nakuha na ng sistema. Buti na lang may espasyo pa sa sistema. Uwi na. Sapat na muna ito. Tingnan ko bukas. Kung makakagawa tayo ng mas malaking bagay. Nagising na ba si Fan? Mabilis, itago na ang sistema. Mabilis, ayusin mo na. Tumawag si Tito Chen Zikun. Sinabi niyang kunin mo ang premyo. Alainan. Isa na namang premyo. Ang perang ito, hindi mo na alam kung paano gagastusin. Mabuting tao. Nasira ang binti ko. 3 araw na akong hindi kumakain. Pakiusap, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng pera para makabili ng pagkain. Huwag kang mag-alala. Babala, natuklasan ang kriminal. Matagal nang nagdadala ng mga batang iligal. Ito ang pera ko. Sabi mo bibili ka sa akin ng pera para sa candy. Huwag ibigay sa kanya. Ay, ikaw na bata. Bakit ganyan? Fan, anong sinasabi mo? Anong pera para bumili ng candy? Tita. Hindi siya pulubi. Ano? Siya ay mga tao na nagdadala. Fan, pwede namang kumain ng walang pakialam. Ngunit hindi pwedeng magsalita ng walang katotohanan. Isang taong may kapansanan siya. Paano mo siya masasabing ganyan? Gagamitin ko ang aking maraming taon ng karanasan sa mga ganitong sitwasyon bilang garantiya na siya talaga ay isang tao na nagbebenta ng tao. Siya ay talagang tao na nagbebenta ng tao. Shen Fan, naghahanap ka pa ng gulo, di ba? Parang gusto mo nang makaranas ng sakit, ha? Hindi maganda. Yung taong nagbebenta ng tao ay may masamang balak na gawin. Habol na natin. Shen Fan. Ikaw na walang puso. Lahat ng bahay, sasakyan at ipon ko. Ibinigay ko na sayo.
Bakit mo pa kailangang kunin? Ang anak ko. Sino ka? Anong ginagawa mo? Tulong. Kayo, tulungan niyo akong magpaliwanag. Itong babae na ito, sumama sa mayaman. Ngayon, kukunin pa niya ang aking anak na lalaki. Walang awa talaga. Parang matino naman siya. Bakit ganito? Ibalik mo na lang ang bata sa kanyang ama. Huwag naman sanang maging sobrang matigas. Hindi ko siya kilala. Siyang isang tao na nagbebenta ng tao. Pakiusap, tulungan niyo akong tumawag ng pulis. Nakatagpo ng patay. May napatay. Ako ay pulis. Lahat, lumayo. Tapos na. Hindi pwede. Kailangan ng ambulansya. Hey, Shenfan. Saan ka pupunta? Kuya, tulungan mo siyang ilipat sa ambulansya. May emergency ako. Sira ulo ka na. Posible siyang human trafficking, may kasabwat pa. Wala ka ng ingatan. Wala ng oras, tita. Pumunta siya sa kabila. Sundan mo siya sa kabilang direksyon. Ako ang haharang sa daan sa kanto na iyon. Hey, ikaw. Maliit na kuneho. Saan ka galing? Umalis ka dito. Mag-ingat ka, baka patayin kita. Ako ay pulis ng Chijiang City. Iwanan mo ang bata. Sumuko ka kaagad. Sinasadya ang pananakit at pagbebenta ng mga bata. Marahas na pagtutol sa batas. Talagang wala kang ginagalang. Maghintay ka na lang na mapuno ang kulungan. Ay, kayong dalawa talaga. Hindi ko na alam kung anong sasabihin. Lumabas lang para maglakad-lakad. Makakahuli ka na ng wanted na kriminal. Kakausong balita mula sa ospital. Ang ina ng bata ay may bahagyang concussion. Kailangan niyang manatili sa ospital para sa obserbasyon. Sabi niya, kapag gumaling na siya, siyang personal na magdadala sa inyo ng banner. At mayroon pang. Sabihin mo na lang kung anong kailangan mo, Chen. Fan, pumunta ka muna sa lounge at umupo ka sandali. Hindi pwede. Ako ang humuli sa taong ito. Kailangan kong makinig. Shen Fan, huwag kang makialam. Sige na. Hindi kayo pwedeng magpabagsak ng tulay pagkatapos tumawid. Sige na, sige na. Yung taong ito ay nahuli. Siya rin ang tumulong sa pagdakip. Sama-sama na tayo. Ano bang nangyayari, Chen? Bakit ang misteryoso? Sa pagkakataong ito, nakahuli kayo ng isang malaking kaso. Ang kriminal na si Shai Dacheng. Napaka-maingat niya sa kanyang mga salita. Nagsagawa kami ng interogasyon ng matagal, pero bukod sa pag-iyak. Wala siyang gustong sabihin. Mas malala pa. Nagpadala ako ng lahat ng tauhan. Sa paligid ng lugar ng insidente, paulit-ulit na pagsisiyasat, nais na mahanap ang kanyang pinagtataguan. O mga kasabwat. Ngunit, wala silang nakuha. Ibig mong sabihin ay wala siyang suporta sa likod. Tama. Ganito katatag ang kanilang organisasyon. At kakayahan sa pagsubok. Ipinapakita sa likod. Malamang na may isang maingat na kumikilos. Malaking organisasyong kriminal na may mahigpit na estruktura. Kakatapos lang nating hulihin ang ganitong kalaking organisasyon ni Mijay. Paano mayroon pang iba? Baka naman. Mas malaki at mas mapanganib kaysa sa grupo ni Mei na nawasak natin dati. Mas malaki ang saklaw at mas malakas ang banta. Ding! Binabati kita, host. Matagumpay na nahuli ang kriminal na si Shai Dacheng. Gantimpala, 1-0 Truth Serum. Sistemang ito, tamang-tama ang gantimpala mo. Tio Chen, tiyahin. May paraan ako para mapagsalita siya ng totoo. Kapit Chen. Ang pag-interogang ganito ka-espesyal. Ipinagkatiwala mo kay Fan, isang bata. Kaya ba niya? Mahirap talagang harapin ang Shicheng na ito. Wala namang ibang paraan ang grupo natin. Bakit hindi natin siya subukan? At saka, sabi ko, siya ang iyong pamangkin. Gaano ba karami ang kanyang kakayahan, Anbao? Wala ka bang ideya? Sa totoo lang, kamakailan ko lang din nalaman na may ganitong bahagi si Fan, Anbao.
Kayo mga pulis talagang walang kapantay. Wala na bang iba? Akala ko pa naman ay isang batang hindi pa nakakatulog sa gatas. Ang maghahatol sa'yo, Ginoo Stone. Kuya, uminom ka ba ng tubig? Yuan. Kuya, tignan mo. Walang lason ang tubig na to. Kaya't huwag kang mag-alala, inumin mo na. Batang kuneho. Hindi mo ba nakitang nakatali ang mga kamay mo? Paano ka uminom? Sasagutin kita. Sige na, tama na. Sige na, sumunod ka. Ay naku, batang to. Ang saya mo naman. Paano mo balak silipin? Tatay, ayaw kong husgahan ka. Sa tingin ko, hindi ka masamang tao. Nawalan ka lang ng tamang daan. Naniniwala akong may natitirang kabutihan ka pa. Siguradong makakabalik ka sa tamang landas. Tungkol dito kay Fan-Fan mo, anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Baka tawagan ko siya para lumabas. Huwag. Ikaw na batang to. Bakit lagi mong nakatitig sa akin? Wala naman, kuya. Ako kasi. Di ba naghihintay ako na magbago ang isip mo? Mukhang malapit na ang oras. Tinanong na kita. Anong pangalan ng organisasyon mo sa likod? Ako ay kasapi ng Eschili. Pangalan ng organisasyon? Hindi ko alam. Alam ko lang ang codename ng leader. Ito ay Reyna. Eschili. Ay, kuya. Anong relasyon nila? Si Dichuli ay isang general sa ilalim ng Reyna. Babuchan. Yuguanyin. Bei Shaitong. Lahat sila ay mga eksperto. Huling tanong, Tito. Kailan ka makikita sa lupa? Kailan ang susunod na pagkikita? Saan ito? 6:00 ng hapon. Sa lumang bayan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sige, salamat, Tito. Alam ko na. Siguradong magbabago ka na. Yung anak mo na si Fan-Fan. Anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam. Gusto mo bang tawagin ko siya? Huwag. Tingnan pa natin. Ayun, umaming na. Ganun na nga. Siya Oyo, may nakita ka bang anuman? Wala rin akong nakita. Paano niya nagawa iyon? Tama, Xiao Yu. Isulat mo ito muna. Lahat ng ito ay mahalagang impormasyon. Ang galing. Kagawad Shen Fan. Paano mo nagawa iyon? Wala yon, Tio Chen. Yung matandang yun. Nagpa siya siyang kusang loob na talikuran ang dilim at lumipat sa liwanag. Ako lang naman ay na pinaniwala niya sa pamamagitan ng aking taos pusong pagtitiwala. May natatago pa siyang lihim.
Ibigay mo sa akin ang mga sumusunod na detalye. Maghintay kayo ng magandang balita mula sa akin. Tara na. Shen Fan. Shen Fan, narinig ko kay Dad na. Dumating ka ng maaga. Sa istasyon ng pulis para kumuha ng premyo. Sigurado akong gutom na gutom ka na. Hihi, ito ang masarap na pagkain na ginawa ko para sa'yo. Ginoong Duan, tingnan mo ang gulo ng sitwasyong ito. Sabi ko, diretsong sa restaurant. Ihanda na lang ang isang mesa para kay Shen Fan. Si Kiki sa bahay namin, ay talagang gustong gumawa ng sarili niya. Ano nang sinasabi mo? Kailangan niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman ng personal. Wow, Menki. Lahat ng ito ay para sa akin. Salamat sa'yo, Menki. Sobrang nag-effort ka. Si Menki natin ay marunong nang magluto mula pagkabata. At ang ganda-ganda pa niya. Hindi ko alam kung magiging mura sa hinaharap. Anong batang masama to? Maghanap tayo ng lugar para kumain. Tikman ang intensyon ni Menki. Sobrang marangya. Talagang karapat-dapat sa anak ng mayaman. Masarap ba? Masarap. Menki. Nakakain ka araw-araw ng ganitong masarap na pagkain. Sobrang masaya, di ba? Basta masaya ka, okay na iyon. Kung gusto mo, gagawin ko ito para sa iyo araw-araw. Salamat sa iyo, Shen Fan, sa pagkakataong ito. Nahuli na ni Hutao ang 3 milyon ko, at naibalik na rin ang utang na loob na ito. Ay laging aalalahanin ng tiyuhin. Tiyuhing Wu, sobra naman po ang inyong sinasabi. Nagsimula kayo mula sa wala, nakasandal ito sa tunay na kakayahan. Maaari kong ibalik ang iyong mga pagkalugi. Karangalan ko ito. Saka, ang makatikim ng masarap na pagkain na may puso. Dapat akong magpasalamat sa iyo. Mabait na bata. Marunong makipag-usap at alam ang tamang panahon. Sa hinaharap tiyak na magiging matagumpay. Sige, naiintindihan ko na. Ginoong Gu, tumawag si Tim Chen. Inutusan tayong pumunta. Hindi na kita hulihin. Kiki, bukas na lang tayo ulit. Kainin si Shen Fan. Nakatakda na ngayong gabi ng 6:00. Magkakaroon ng pagtitipon sa lumang bahagi ng lungsod sa kanluran, sa tabi ng abandonadong warehouse no. 3, makikipag-ugnayan kay Shai Dacheng. Nandito na ang mga tao ko. Nagsagawa na ng lihim na operasyon. Kapatid Chen, nasa atin na ngayon si Stone City. Mapapansin kaya ng mga tao kapag nagkaroon ng gulo. Yung mental na depensa ni Stone City. Ganap ng bumagsak. Handa siyang makipagtulungan sa atin. At handa siyang magpasa ng kasalanan para sa kapakanan. Aayusin namin siya. Sundin ang orihinal na plano. Ayos, kaya't maghihintay tayo. Sa gabi, uhulihin na natin. Tio Chen, maaari ba akong sumama? Ayon sa sinabi ni Shai Dacheng, napaka-strong ng kakayahan ng Yu sa pagsubaybay, at ikaw ay nagpakita ng kamanghamanghang kakayahan sa pagsubaybay. Sa kaso ng Shai Dacheng, matapos ang espesyal na pag-apruba, pinayagan kang sumama bilang isang espesyal na tagamasid sa operasyon. Ngunit, kailangan mong sumunod sa mga utos para sa sariling kaligtasan. Sage, Uncle Chen. Susunod ako ng maayos. Gamitin ko ng maayos ang aking mga kalamangan. Ang galing. Sa wakas, nakasakay na tayo sa linya ni Captain Chen. CJ, mag-umpisa na tayo ng eksaktong 6:00 mamaya. Hindi nakakapagtaka na pumayag siyang dalhin ako. Walang ibang dahilan. Walang puwang para magpamalas. Kung ganito ang mangyayari, mukhang wala ng pag-asa sa gantimpala ng sistema. Pansin sa lahat ng departamento. Lumabas ang target. Anong nangyayari sa iyo ngayon?
Nawawala ang kaluluwa. An, Xiaoyu. Siguraduhin bantayan si Shen Fan. Nakumpirma na ang target. Kumilos. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? CJ. Kumampi ka sa mga pulis, para saktan ako. Nahulog ka na. Wala ka nang matatakasan. Iwanan mo ang bata. Sumuko ka kaagad. Sa tingin nyo, mahuhuli nyo ako. Ang mga mata ko. Kapit Chen, anong nangyari sa inyo? Itong tarantado. Naglagay ng chili powder sa smoke bomb. Ito na ang huling pahiwatig para mahuli ang reyna. Bilisan nyo. Kalmahin si Shen Fan, huwag magpadala sa emosyon. Dali, sumunod si Xiaoyu. Kailangan mong mahuli. Baka makawala. Depende na sa'yo ito. Itong engkanto. Tunay ngang karapat-dapat si Master Shai. Ang bilis tumakbo. Ang hayop na si Shai Dacheng. Aakalain mong susubukan akong lokohin. Kapag nakaligtas ako, papatayin ko siya. Sino ba? Sistema. Ilabas mo ang aking pambato at mga metal na bola. Huwag mag-alala, tiya. Aalisin ko siya para sa iyo. Sino ang bumugbog sa akin? Huwag kang magulo, baka mapahamak ka. Agad na sumuko ka. Talagang hindi ka umaalis? Huwag kang magulo. Ito ang bagong nakuha kong bata. Makinig ka, umiiyak siya. Huwag kang gagawin yan ng basta-basta. Gusto mong patayin siya. Umalis na kayo rito. Umalis na. Huwag kang gagawin yan, an bao-bao. Huwag mong saktan ang bata, bao. Magdagdag pa ng isang marble. Isa lang ang pagkakataon mo. Dapat tamaan ng isang beses. Umalis tayo. Kalmado ka lang. Huwag na huwag saktan ang bata, seguridad. Auntie, bilisan mo. Nagmamanipula ka ng tao. May armas, tumanggi sa pag-aresto. Hinatak ang sanggol. Maghintay na lang sa mahigpit na parusa ng batas. Kahit papaano. Simula pa noong bata pa si tita. Hindi niya ako tinantanan na dalhin sa bundok para maglaro ng slingshot. Sa wakas, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangunahing kasanayan na ito. Binabati kita, tagumpay mong nahuli ang luko-luko. Nakuha mo ang bagong kasanayan na pagtatago. Maaaring itago ng host ang sarili nitong presensya. Napakahirap nitong mapansin ng iba. Hindi ko inasahan na sa pagkakataong ito. Makakakuha kami ng ganitong kapaki-pakinabang na gantimpala. Nakatagong presensya. Ito ay isang napakahusay na kasanayan para sa pagsisid at pag-atake. Talagang malaking kita ito. Yuan. Ngumiti ka pa. Kung hindi dahil sa atin, mga kapatid. Ngayon ikaw na ang may mga bilog sa mata, Gihe.
Ikaw na, An-Anbao. Sige na, sige na. Naiintindihan ko na. Salamat kay Chen na nagligtas sa akin. Tapos na tayo, nawasak na natin si Anbao. Isang pangunahing kawal ni Reyna, si Anbao. Meron pang iba sa kanyang mga tauhan, si Anbao. May unti-unting tagumpay na tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa Gi-Zero na hakbang. Hello, sino po ito? Kumusta, Kapitan Chen? Ako po si Reyna. Narinig ko na sa inyong koponan. Merong isang sobrang galing na bata. Pangalan ay Shen Fan, tama ba? Nandito ba siya ngayon sa inyo? Gusto kong makipag-usap sa kanya sa telepono. Tito Chen ay pumunta sa teknikal na departamento para mag-apply ng telepono para sa lokasyon. Siguraduhin mapanatili mong kalmado siya. Huwag magpaliban ng oras. Ikaw ang tunay na boss ng Supremes. Siyempre, walang duda. Bakit mo ako tinawagan? Hindi alam ng iba, pero alam ko ng mabuti. Si Ate Ping at 8 May ng Chijiang. At ang mga tauhan ko sa Supremes. Sa likod ng mga malalaking kaso na ito. Nandyan ka, batang ito. May mahalagang papel ka. Hindi ba ako nagkakamali? Shen Fan. Pinapayuhan kitang mag-surrender na ng maaga, Supremes. Huwag mo nang gawin pa yung mga iyon. Ginagawa mong masama at walang puso. Shen Fan, dadalhin ko na ang mga bata na hindi man lang nakakakain ng sapat. Hayaan mong maranasan nila ang buhay sa mayayaman. Ginagawa ko ito para sa kabutihan. Tumahimik ka. Natanong mo na ba? Ang mga batang iyon at ang kanilang mga magulang. Ano ang karapatan mo para magpasya sa kanilang buhay? Lalo na. Nakita ko na ang malamig na imbakan ni Mijay. Shen Fan, bata ka pa. Dapat ay mayroon ka ng magandang hinaharap, huwag dahil sa isang impulsibong desisyon. Naligaw ng daan, nawala ang sariling kinabukasan. Nasira mo na naman kung gaano karaming mga bata ang hinaharap. Reyna, sasabihin ko sa iyo. Basta't nabubuhay ako, si Shen Fan, isang araw. Hulihin ko kayo isang araw. Kahit sino, hulihin ko. Talaga, magaling ka. Maliit na bata. Pero, tandaan mo ang sinasabi ko. Swerte. Hindi laging nasa panig mo. Kapit Chen, nakalocate na ba? Hindi pwede. Gumamit ang kabilang partido ng top level encryption technology mula sa ibang bansa. Ang signal ay dumaan sa 7-8 punto. Hindi talaga mahanap ang pinagmulan. Matapang na tumawag ng direkta sa pulis para manghamak. Tunay ngang hindi basta-basta ang Reyna na ito. Paano niya nalaman si Shen Fan? Mukhang ito ay paraan ng Baishitong. Baishitong. Dalawang pangunahing tauhan sa ilalim ng Reyna. Matapos ang aming pagsusuri, kay Shai Dacheng. Ang Baishitong ang kanilang sentro ng impormasyon. Hawak nila ang napakalaking network ng impormasyon. Ang magandang balita ay, mayroon tayong ilang mga pahiwatig mula sa Baishitong. May mga pahiwatig na. Matapos airport sa nakatataas, naka-coordinate tayo ng mga yaman ng pulisya mula sa iba't ibang lungsod. Sa wakas ay may nakuha tayong ilang impormasyon. Sa tingin ko, ang Reyna ay naglakas loob na banta sa Fan-Fan. At muli siyang nahuli dito. Marahil ay si Anbao ang nag-organisa ng pangunahing miyembro ng grupo, Ibao. Tama, si Anbao nga. Kaya nagsimula akong magsiyasat sa buong lungsod. Sa huli, natuklasan ko ang isang mahalagang impormasyon. Nahanap ko na ang kinaroroonan ni Baishitong. Hindi pa rin. Pero, ang Baishitong ay kamakailan lamang mag-organisa ng isang malaking underground auction sa lungsod ng Chijiang, na nakatuon sa kalakalan ng mga tao na may pambihirang anyo. Muli na namang underground auction. Ngunit basta't nasa lungsod ng Chijiang, may pagkakataon tayong matagpuan sila. Shen Fan. Shen Fan. Shen Fan. Anong iniisip mo na naman? Hindi ka na naman ba mag-isa maghahanap? Hindi naman. Paano naman?
Shen Fan, sabi ng tatay ko, muli ka na namang nakaharap sa panganib. Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Walang kahit anong sugat. Nahuli na ng mga pulis ang mga masamang tao. Shen Fan, bakit palaging ikaw ang target ng mga masamang tao? Siguro likas akong umaakit ng mga masamang tao. Kaya tiyak na malas ka nitong mga nakaraang araw. Tara na, dadaling kita para kumain ng masarap. Pumunta ka sa lugar na may malaking estatwa. Magsamba ka. Palayasin ang malas. Ayaw talagang umalis ng batang ito sa bahay. Hindi ko siya mapigilan. Pasensya na at nagdulot ako ng abala. Walang anuman, Ginoong Gu. Nagmamalasakit din si Menki kay Fan. Ngunit kamakailan lang ay may mga kaso akong kailangang asikasuhin. Saan ba o talagang abala ako? Hindi ko maasikaso siya ng maayos. Ibigay mo na sa akin. Sakto, dalhin ko ang dalawang bata para maglibang. Tinitiyak kong ligtas sila. Ayos, makakalabas na tayo para mag-enjoy. Wow, ang sarap tingnan nito. Boss, isang order po. Hindi ko na kaya kumain. Ibibigay ko sa'yo. Isa pa nga. Hatiin mo sa akin para makain. Kumuha ng isang pakete. Ibigay ko sa'yo. Kumuha ng isa. Tigil. Ginoo. Talagang hindi ko na kayang kumain ng marami. Sige na. Sa totoo lang, busog na rin ako. Tara, magpunta tayo sa laruan na bahagi. Babae sa mall. Ito ay isang likas na talento. Kiki. Tatay, tatawag lang sa isang importanteng tawag. Maglalaro lang kayo dito sa area na ito. Huwag kayong magpapalayo. Tingnan mo itong manika, ang cute, di ba? Premise cute. Suppress cute. Cute supremes. Mga bata. Nasaan ang mga nanay at tatay nyo? Nagtelepono ang tatay. May kailangan ka ba, tita? Sinabi ng tatay mo na hanapin kita. Sabi ay dadalhin ka niya doon. Nasaan si Papa? Halika, sumama ka sa akin. Dadalahin ka ng tita. Babala, nakatukoy ng kriminal. Krimen ng human trafficking. Talagang muling umuulit ang ganitong kondisyon. Menki. May kailangan akong asikasuhin. Gusto kong makipag-usap kay Tito U. Hintayin mo ako dito sandali. Tia. May lihim ako noong nakaraan. Hindi ko pa nasasabi kay Menki. Pwede bang maghintay ka sa akin? CJ. Menki, kailangan mong maghintay sa akin dito. Tia, tara na. Halika. Kiki. Sinabi ni Shen Fan na nakatagpo siya ng mga human trafficker. Pakiusap, maghintay ka dito. Pakiusap, sabihin mo agad sa mga pulis. Ano? Opisyal na duan. Pasensya na talaga. Tumawag lang ako. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Si Fan na bata, si Anbao ay. Talagang may espesyal na sitwasyon. Hindi talaga kita masisisi. Si Shen Fan na bata. Muli ay kusang nagpunta sa panganib. Siyang 5 taong gulang. Paano siya makagagawa ng ganitong delikadong bagay? Tita Duan. Sinabi ni Shen Fan na ibigay ko sa iyo ang cellphone. Sabi niya gamit ang cellphone na ito. Mahanap siya kung nasaan. May lokasyon na ipinapakita. Alam mo ba ang address na ito? Ito ay nasa sentro ng pangangalakal sa silangan ng lungsod. Hindi ko inasahan. Nailipat nila ang kanilang base. Nakatayo sa ganitong matao na lugar. Pangangalakal na lugar. Ayos. Underground auction. Hindi maganda. Pumasok si Fan mag-isa. Sa underground base ng Baishitong.
Doon, ang mga gwardya at armas ay nakahanda. Agad akong hihingi ng suporta sa nakatataas, ba? Anong tinitingnan mo? Dito tayo dumaan. Bodong bata. Diyan ka lang sa loob. Doon. Kaya pala nakapagpasok ng ganitong mabigat na armas. Sobrang yabang ng grupong ito. Tito. Gusto kong umihi. Nakakainis talaga ang batang ito ng nanay. Bilisan mo. Nandito lang ako, nagmamasid sa'yo. Tito. Ikaw. Huwag kang magpanggap. CJ. Maganda. Isang tao lang ang nagbabantay sa bawat pasilyo. Hindi lahat ay may mahabang baril. Sistema. Gamitin ang kakayahan ng master ng pagbubukas ng kandado. Sistema. Tulungan mo akong kunin ang espasyo ng sistema. Pamatay sa asong gubat at pampasok ng gamot. Sa wakas naayos ko na ang mga tao sa palapag na ito. Lahat sila ay naayos ko na. Lahat sila ay may baril. Sina Chechen at iba pa. Kung sakaling pumasok silang lahat, malamang magiging magulo ang laban. Bata, huwag kang magpadalos-dalos. Mag-usap tayo ng maayos. Ilagay mo ang baril sa iyong bewang. Nasaan ang lahat ng kaalaman? Natatakot ang ate na baka mawala ng buhay kapag sinabi niya. Pero kung hindi mo sasabihin ngayon, wala ng buhay sa ngayon. Talagang duwag ang ate. Kaya ngayon, pwede na bang magsalita? Sige, ako na ang magsasalita. Ginoong alam na alam. Nasa Presidential Suite 888 siya. Salamat sa pakikipagtulungan, ate. Maaari ka nang humarap. Nahanap na. Alam na alam. Tapos na. Sabi ko na huwag mo na akong istorbohin. Umuwi ka na. Ako ang bahala dito. Sino ba yung nanliligaw? Ang hindi marunong mag-ingat. Sino yun? Shen Fan. Paano mo ito nahanap? Sinuri mo ang napakaraming impormasyon tungkol sa akin. Hindi mo man lang ako nahanap. Mayroon akong masamang kapalaran. Sino ang walang hiya na nagdala sa akin dito? Isang napakamaasikaso na tiyahin. Bantay. Huwag ka nang tumawag, Superman. Sila. Lahat sila ay naayos ko na. Ikaw na lang. Impossible. Kung ayaw mong maniwala, tumawag ka. Bantayan.
Ikaw na halimaw. Pakiusap, tulungan mo ang tiyahin na ito. Tulungan mo akong tumawag sa pulis. Sistema ng paalala. Binabati ang host sa matagumpay na pagkuha ng impormasyon. Gantimpala, isang beses na lokasyon na card. Maaari mong matukoy ang lokasyon ng anumang target anumang oras. Talagang mahusay sa impormasyon. Ang mga gamit na nakuha ay talagang kapaki-pakinabang. Ngayon, mukhang malinaw na ang posisyon ng Reyna. Sistema. Agad na itutukoy. Kasalukuyang posisyon ng Reyna. Nagtatayo ng lokasyon. Tapos na ang pagtukoy. Itong Reyna. Napaka-espesyal ang paraan niya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Yung mga taong ito, nasolusyonan ko na. Kapitan, lahat ng mga suspect ay nasa koma. Narecover sa kanila ang mga baril. Nakaligtas din tayo ng ilang dosenang tao. Mga batang nakakulong. Mga baril ay anbao. Lahat sila ay may baril. Lahat sila. Anong nangyari, tita? Fan. Sige na. Dapat ko nang naisip iyon. Sabihin mo na, paano mo ito nagawa sa pagkakataong ito? Napakadali. Pinahiran ko lang ng pampatulog ang tela. Tapos, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. At tinakpan ang kanyang bibig. At nahulog na siya. Pampatulog. Hindi naman lahat ng bagay sa mga tao ay ganoon lang. Kinuha lang ng madali. Shenfan. Totoo ang sinasabi mo. Sige na. Basta't hindi ka naman karaniwang bata. Walang problema dito. Ang mahalaga ay, alam ko kung nasaan ang Reyna. Ano? Fan. Totoo ba ang sinasabi mo? Nasaan siya? Madilim sa ilalim ng ilaw. Madilim sa ilalim ng ilaw, anbao. Tama iyon. Nandito ang Reyna. Sa lungsod ng Chijiang. Ang pinuno ng pambansang sindikato ay patuloy na nagtago sa ating nasasakupan. Maaari bang matukoy ang kanyang tiyak na lokasyon? Nasa paligid ng lungsod ng Chijiang. Kayo na ang bahala sa mga susunod na hakbang. Siguraduhin maimbestigahan ito ng mabuti. Balita tungkol sa pagkakahuli ng Baishitong. Hindi na ito maitatago ng matagal. Kailangan nating kumilos agad. Xiaoyu. Fan. Tayo na, umalis na tayo ngayon. Tama iyon. Dito lang ito. Kapitan Dianbie, diretso ba tayo papasok? Nasa loob siya ngayon. Nasa palengke. Paano mo nalaman? 5:00 na nga, Supremes. Nakatira siya sa ganitong lugar. Tiyak na makakapagluto. Maaaring may mga bitag sa bahay. Hintayin na lang natin siya dito. Hindi naman pwedeng sabihin na ang cursor niya ay gumagalaw sa palengke. Napakaraming nangyari ngayon, seguridad. Parang isang panaginip. Hindi ko rin inasahan. 5 taong gulang na bata ay nakapag-ugnay sa napakalaking sindikato ng Krimen Supremes. Narito na. Ang Reyna ay may anak pala. Tito Chen. Wala bang hulihin? Huhulihin. Kumilos ka agad. Mag-ingat, may mga bata sa paligid. Maging maingat sa iyong mga kilos. Iwasan ang pag-aabala sa mga bata. Naiintindihan. Mengbay. Shenfan. Dapat naiintindihan mo rin, di ba? Tito Chen, naiintindihan ko na. Kilos. Mama, anong kakainin natin mamaya? Gagawa si Mama ng braised beef brisket para sa'yo. Okay ba? Paborito ko ang luto ni Mama. Na braised beef brisket. Maliit na pusa.
Anak, uuwi ka na. Makikipag-usap lang si Mama sa mga tito at tita. Babalik agad. Mama, sila ba ay mga pulis? Tito Pulis. Ang ganda ng uniforme ng mga pulis nyo. Gusto ko ring maging pulis at hulihin ang mga masama kapag lumaki na ako. Sadyang sinira ng Reyna ang napakaraming pamilya. Ngunit siya mismo ay nagtatago dito. Kasama ang kanyang pamilya, namumuhay ng ganitong kasaya. Anak, may kailangan pang pag-usapan si Mama kasama sila. Umalis ka na muna, okay? Maghihintay ako na bumalik si Mama para magluto ng braised beef brisket. Ikaw ba si Shen Fan? Apat sa mga tauhan ko ay matibay na mga kalaban. 3 sa kanila ay nasa kamay mo na. Ako rin ay nasa posisyon na nakuha mo. Sa totoo lang, wala naman akong ginawa. Dumating na ang iyong karma. Babae. Reyna. Reyna. Ikaw ay sangkot sa pag-organisa at pangunguna ng isang malaking grupo ng kidnapper ng mga bata. Ngayon ay arestado ka ayon sa batas. Sandali, sandali, sandali. Sandali lang. Kawani ng pulis. Ito ang aking minamahal. Wang Kuiping. Nagkamali ba kayo ng hulihin? Siya ay isang karaniwang ina sa bahay lang. Matagal na kayong nagsasama sa buhay. Hindi mo ba napansin, Bao? Nasa bahay siya. Nagluluto, namimili at nag-aalaga ng mga bata. Paano naman? Sino ba ang leader ng mga human trafficker? Tito. Maganda sigurong tanungin mo siya mismo. Kuiping. Magsalita ka na. Kuiping. Hindi ito totoo. Magsalita ka na. Wang Kuiping. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Magsalita ka na. Magpakatatag ka. Kami ay magsasagawa ng investigasyon sa kanya ayon sa batas. Ang mga susunod na resulta, ipapaalam namin sa iyo ayon sa mga regulasyon. Mga trafficker ng tao. Ang anak kong babae. Hindi siya nawawala. Binenta mo siya, hindi ba? Babae. Kahit sariling anak mong babae. Ibebenta mo. Yung batang iyon ay hindi ko sariling anak. Anak siya ng ex-wife niya. Hindi ba't nang ikasal ka? Nangako ka sa kanya na ituturing mo ang kanyang sariling anak. Bilang sarili mong anak. Wang Kuiping. Papatayin kita. Wang Kuiping. Xiaoyu. Bilisan mo, isakay mo ang tao. Aking anak na babae. Ito ang mga tao na nagbebenta ng tao. Isang kasalanang hindi kailanman mapapatawad. Salamat sa'yo. Sa wakas na resolba natin ang malaking kaso. Tito Chen. Ako po ay isang tao sa ilalim ninyo. Ito ang nararapat kong gawin. Ako, Tito Chen. May sariling kaalaman pa rin ako. Sa hinaharap. Kung kailangan mo ako. Huwag kalimutang tawagin ako, Anbao. Huwag mo akong maliitin sa pagkakataong ito. Hindi pwede yan. Sabi ko na nga, Anbao. Ano man ang gawin, Anbao. Huwag na huwag magrisko, Anbao. Anbao, dapat makauwi ng ligtas. Alaynan, okay. Wakas na ang palabas.